Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Galatians, chapter 1, verse 4. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos, Ama, upang mahangot tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Why is the world suffering? Yan ay isang katanungan na mahirap sagutin. Ano po? Pero kung naunawaan po natin ang sinasabi ng Biblia, maiintindihan natin bakit nagsasuffer ang mundong ito. And yesterday, pinaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng works of God. So, malinaw po na naparito ang Panginoong Hesus according dun sa 1 John chapter 3 verse 8. Ang pagparito ng Panginoong Hesus is to destroy the works of the devil. Sa ibang translation, ang sabi, to undo the works of the devil. Kumbaga, wasakin ang gawa ng diablo. Kaya makikita po ninyo na ang Diyos po mismo kumikilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo nung naririto po siya sa lupa. Doon po sa John chapter 6 verse 28 to 29 at sa John chapter 9, verses 3 to 4, ang sabi po dyan, yung works of God po ay yung ang isang tao ay mananalig dapat sa Panginoong Hesukristo para mapagtagumpayan niya yung suffering na meron sa mundong ito. At pinaliwanag ko po yan sa inyo yesterday. At malinaw po sa John chapter 5 verses 19 to 20, ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So anong ibig sabihin nun? Nung naparito po ang Panginoong Hesus, nakita po natin siyang nagliligtas ng buhay ng tao, nagpapagaling, nagpapalaya ng buhay ng tao. In other words, yun ang gustong mangyari ng Diyos Ama sa tao. Kaya malinaw po na sa Biblia, ang Diyos po mismo ang kumikilos po sa ating Panginoong Hesus nung naririto po siya sa lupa at kung ano po yung katangian ng Panginoong Hesus na ipinakita niya nung siya'y naririto sa lupa, ganun din po yung ating Ama na nasa langit. Kaya wag po kayong mako-confuse doon. Minsan nga po nung ni-lecture ko itong katuruang ito sa simbahan, maraming nagtanong sa akin. Oo nga, pastor, bakit nga naman ang Diyos siya yung magpapagaling? Kung siya rin naman ang pinanggalingan ng karamdaman. Tama, may confusion po doon. Ibig sabihin, nagpapagaling yung Panginoong Hesus, pero ang pinanggalingan ng karamdaman ay ang Diyos Ama. Kaya yung tinalakay natin yesterday sa John chapter 9, ang iisipin ng iba, ang Diyos naman ang nagbigay ng sakit sa taong yan . So, yun po ang confusion. Kaya mahalaga pag-aralan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Wala pong katotohanan doon po sa sinasabi na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng sakit at siya rin ang nagpapagaling. Hindi po ganon. Malinaw po sa Biblia, si Jesus po ang nagpapakilala sa Ama at kung sino si Jesus sa kanyang pagpapakilala bilang isang tagapagligtas, tagapagpalaya ng buhay ng tao, tagapagpatawad sa mga kasalanan po natin, ganun din yung ating Ama na nasa langit. So, anong explanation, Pastor, bakit merong kasamaan or suffering sa mundong ito? Ngayon, sa James chapter 1 verses 16 to 17, napakaganda ng sinasabi po ni Apostle James. Sabi niya, huwag kayong padaya. So, ibig sabihin, posibleng madaya tayo ng maling pag-iisip. Sabi niya, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buwas sa Diyos mula sa Ama. Ibig sabihin, lahat daw po ng good and perfect gift mula sa Diyos Ama. At sinabi niya pa rito, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Ibig sabihin, hindi pa bago-bago yung Diyos Ama. At bakit sinabi yan ni Apostle James? Kasi sabi sa verse 13, huwag sabihin nino man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. So, nililinaw ni Apostle James yung katangian ng Diyos Ama. Hindi sa kanya nanggagaling yung pagtukso or yung pagsubok.
Kasi kailanman, ang Diyos hindi siya natutukso ng masama. Ano ang dahilan, Pastor? Bakit may suffering sa mundong ito? Majority po na nakikita nating suffering sa mundong ito ay epekto ng curse, ng kasalanan na naganap nung ang tao po ay nagrebelde sa Diyos. Simula pa po sa panahon ni Adan yan, naganap na po yung sumpa sa mundong ito, kaya marami pong may sakit, may mga birth defect, may mga problema po na nagaganap sa ating paligid, sa ating environment, dahil po yan sa kasalanan ng tao. Nakapaghari po si Satanas sa mundong ito. Ano po? Nagkaroon siya ng dominion. Dagdag pa dyan, karamihan po sa sufferings na naranasan natin ngayon ay man-made. Tayo po ang may gawa. Kasalanan po ng tao. So, bigyan ko lang kayo ng isang example. Ito pong nagaganap sa ating climate change, ano po na dinadanas natin yung malakas na bagyo, pagbaha, at kung ano-ano pang kalamidad. Ano po? Ang pinanggalingan po niyan ay yung carbon emissions. Ano po? Na sa matagal na panahon, ano po, pinapainit natin yung mundo sa pamamagitan po pagsusunog ng mga gasolina at kung ano-ano pa mga fossil fuels. At dahil dyan, ay uminit po yung atin pong atmosphere. Ang tawag po dyan ay global warming. Ano po? At kung tutuusin po, kung titignan po ninyo, tayo ang nagpainit sa daigdig, no? Kaya po nagkaroon tayo nitong mga tinatawag na abnormal weather conditions. Okay? So dagdag pa diyan, ito nakita po ninyo ng isang araw sa news, yung sangkatutak na basura. Ano po, wala tayong disiplina kung saan-saan lang tinatapon yung basura, kaya po nagbabara yung ating mga sewer. Kaya pag nagbaha po, ang lalim ng baha. So, isisi na rin natin, pati doon sa tinatawag na flood control program na kagagawa ng mga korap na politiko. Kasalanan din po ng tao yan. Ano po? Kaya, ang totoo lang po, nagsisisihan tayo. Pero ang nakikita po nating kasamaan sa mundong ito ay kagagawan po natin. In reality, tayo po ang lumikha nito. Tapos sasabihin natin sa ating mga panalangin, Lord, ikaw ang may kagagawan nito. Pwede ba, Lord? Huwag mo na kaming parusahan. Nakala natin pinarurusahan tayo ni Lord. Hindi po, tayo po ang may likha nito. Inaani lang natin yung atin pong mga pagkakamali. At ganun din po sa buhay. Ano po? Kung tayo po'y namumuhay sa kasalanan, nakakapaghari si Satanas sa ating buhay. Kaya nagtataka tayo bakit minsan sunod-sunod ang dating ng mga problema dahil nakasingit si Satanas sa ating buhay. Kaya salamat na lang po. Marami pong tao ngayon ang nadideliver na sa kapangyarihan ni Satanas at ng kasalanan dahil po sila ay nabuborn again at pinapaghari nila si Kristo sa kanilang buhay. At alam niyo po, ang way out natin yung sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, we can escape the corruption in the world caused by evil human desires sa pamamagitan po ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3. So lagi nyo na lamang pong iisipin, ano po, tayo mga born again child of God, we are under new lordship. Hindi na po tayo under ni Satanas. Tayo po ay nasa ilalim na ng kapangyarihan at lordship ng ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, ang sabi ng Panginoong Hesus, bagamat tayo'y nasa mundong ito, hindi tayo taga-sanlibutan. Ano po? We are in this world but not of this world. Tayo po ay kabilang na sa paghahari ng Panginoong Hesus, sabi sa Colossians chapter 1 verse 13. Ngayon, kung ipamumuhay natin ang salita ng Diyos, ano po? At higit sa lahat, ay susunod tayo sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang paghahari sa ating buhay,
masiseparate po tayo sa mundong ito. Yun ang sinasabi ng John chapter 17 verse 17. Ibubukod tayo ng Diyos sa mundong ito. Bagamat may mga pagsubok, may mga sufferings, pero ang Diyos po mismo ang magbubukod sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang ipinangako ng Diyos sa atin, tayo daw po'y magtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang tinutukoy ng 1 John chapter 5 verse 4. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Sa mundong ito, tayo po ay pinangakuan ng Panginoong Hesus na magtatagumpay. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, nalulungkot po kami sa nagaganap sa mundong ito. Marami pong mga kalamidad at maraming mga nangyayaring di namin kayang ipaliwanag. Pero isa lamang ang alam namin, hindi sa iyo nagmula ang mga kasamaang ito. Karamihan ito ay nilikha ng tao dahil sa pamamagitan ng paghahari ng kasalanan sa mundong ito. Si Satanas ay tunay na nakapaghari sa buhay ng tao. Kaya Panginoon, the only way out ay ang makilala ng isang tao na ikaw, Panginoon, ang totoong tagapagligtas. Kaya ang prayer ko po, Panginoon, marami pang tao ang maka-experience nito. Kilalaning kanila, Panginoong Hesus, as their Lord and Savior, at sa pamumuhay ng sang-ayon sa iyong salita, kami ay maibubukod mo sa sanlibutan. Mararanasan pa rin namin sa mundong ito ang buhay na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.